You should throw a party for me, she sighed. Bakit ba niya nakalimutang magkakarutong ang Teres ng bawat silid sa ikalawang palapag ng mansyon ng kanyang lolo? Kumunot ang kanyang noo at tinis na nilingon ang binata, pero kagad din yung nawala na makita ang nakasando nitong katawan. Hapit na hapit yan sa binata at kaya't kitang-kita ang matipuno nitong katawan. Naglulutangan ang maumbok na dibdib at nakapanlalawan nitong abs. Naparunok siya. Baka matunaw ako niyan. Agad niyang inalis ang tingin at ibinalik sa swimming pool na nasa ibaba. Bakit di ka pa natutulog? Hindi ako makatulog eh. Tumabi sa kanyang binata. Dahan-dahan pa niyang inilis ang siko niya nang dumikit ang siko ng binata. Para yung kuryente sa kanya. Ikaw, bakit di ka pa natutulog? Kasi gising pa ako, she stated. Obvious ba? Bakit bang pilosopo mo? Napakurap siya. Aba, nagtanong ka. Natural lang nasagutin ko. I don't want to be rude, you know. Hindi na kumibo pa ang binata pero kita niya na gusto nitong sagutin ang tanong pero di na nagawa pa dahilan para mapangisi siya. Kaya mo bang tiisin ang ugali ng kapitbahay mo? Humarap sa kanya si Rio. Natigilan siya na makita ang seryoso nitong mukha. Hindi niya mabasa ang emosyong pinapakita nito sa kanya. Kaya kong tiisin lahat. Alam mo yan. Ano na namang ibig mong sabihin? You don't mean what you said earlier, right? Na ano? Kunot noon niyang tanong. Yung sinabi mo sa amin kanina. I am an Alcantara. I always mean all the things I've said. She backed away. Nakatingin siya sa mapulang labi ng binata at para siyang nahihipnotismo. Naparinok siya. You can't resist me, not? Humakbang si Rio palapit sa kanya, dahilan para maglapat ang katawan nila. Hindi na siya nakawala na ikulong siya ng binata sa matitipuno nitong bisig at masapitin palapit. Ang kanyang mga hiningay naghalo sa hangin at amoy niya ang amoy alak nitong hininga. Not now, not ever. So if you're thinking to kiss me, I am much more willing to return the favor. Lasing ka. Yes, I am. Pero mas gusto kong malasing sa labi mo. Rio! Sinubukan niyang itulak ang binata pero mas malakas ito sa kanya. I mean what I've said. Hindi niya na matuloy pa ang sasabihin nang sakupin ng binata ang kanyang labi. Masyadong mapangahas ang bawat halik ng binata. Ang dila nito ay pilit itong ipinasok sa bibig niya at ramdam niya ang kakaibang kiliti noon. Impit na ungol ang kumawala sa kanya, kasabay nun ang pagtangay sa kanya sa kamunduhan. She is strong, but Rio's kiss makes her weak. Ang halik lang nitong makapagpapahinga ng tuhod niya. Ang bawat pagkapang ng kamay nito sa likuran niya ang nakakapagpawala sa tapang na meron siya. The strong and fierce Vanessa is a weakling after all. And I'd like to be that weak when it comes to you. Hindi naglaon, nagpaubayan na siya. Ang mga kamay niya pinayapos niya sa leg ng binata at sinagot ang bawat halik ni Rio. Nilapit niya rin ang kanyang katawan sa binata kaya naman naramdaman niyang kakisigang taglay ng binata. She was walking backward while Rio is walking forward. Hindi mapaghiwalay ang kanilang katawan na makapasok sila sa isang silid. Hindi yun ang kanyang silid dahil hindi pamilyar ang amoy sa kanya. Malamang sa guest room sila nagtungo kung saan ang binata. Rio lays her in bed. Pinupog siya ng halik ng binata mula sa pisngi, tenga hanggang sa leeg. Doon ay napaungol siya. Masyadong sensitibong parting iyon sa kanya pero gusto niyang ginagawang yun ni Rio sa kanya. Dumako pa ang palo ni Rio sa maputi niyang hita. Dahil naka-nightgown lang siya, madali lang para sa binatang gawin ang anumang gustong gawin sa kanya. Bumaba ang halik ni Rio sa parte malapit sa kanyang dibdib. Ang isa nitong kamay tinatanggal ang butones sa dibdib niya at sa bawat pagbaba noon ay siya ring pagbaba ng halik ng binata. Hindi niya ugaling magbra kapag matutulog siya kaya naman nang matanggal na nitong 4 na butones at dumuostos ang madulas sa tela, siya ring paglabas ng malusog niyang hinaharap. Wala nang ibang nasa isip niya kundi ang kakaibang pakiramdam na yon sa kanya. Hinihiling na lang niya na wag matapos ang gabi na yon na kasamang binata. Ipinasyal ni Vanessa sa Rio sa lupang nabili nito sa kanila. Pagkatapos silang kumain at maligo, kagad silang nagtungo roon. Dahil mabato ang daan patungo roon, kinailangan pa nilang gumamit ng truck. Medyo mataas din ang lugar kaya't halos nahirapan silang umakyat. Mala para isang lugar. Kumpara sa rancho na halos taniman ng puno, pastulan ng hayop at sakahan, ang lupa ni Anisha ay isang paraiso. Masukal ngunit berde ang lahat ng makikita. May waterfalls din na nakatago sa loob ng gubad. Wow! I can see the whole ranch from up here, ani Rio. Not bad for a half of billion. Beautiful, isn't it?
Tumango ang binata. Ano naman gagawin mo rito sa lupa? Well, if my royal father decided to kick me out of their manor, this place will be my home. Kick you out? Why is that? Gumiti lang ang binata at alam niyang ayaw nito yung pag-usapan. Ayaw niyang lamunin sila ng katahimikan kaya naman hinili niya ang binata papasok sa gubat. Palagi binibisita yon ng kanilang mga trabahador kaya hindi yan gaanong masukal. Gumawa rin ng mga to ng daan tungo sa waterfalls na nakatago roon. Hindi yun malayo kaya naman rinig na rinig nila ang malakas na agos ng waterfalls. Na makarating sila doon buong pagkamangha nilang tiningnan ng ganda noon. Dahil nga sa sobrang linis ng tubig, nakikita nilang ilalim. Wow! Ria whispered. Hindi ko pa ito nakita nung nandito ako. Kasi restricted ang lugar na ito noon. Ayaw pang ipagalaw ni Lolo without Anisha's consent. Hindi ko akala ibibenta niya to. It's for good cause, she says. Masyado kasing mabait si Anisha. Bigay ng bigay pero wala namang inaasahang kapalit. Gano'n naman dapat, 'di ba? Sambit ng binata. Kapag maluwag ka sa pera, malaki may babalik sa'yo. I guess, she said. Humarap siya sa binata. Gusto mong lumangoy? Now? Hindi, bukas pa siguro. Pamimiloso po niya. Of course, ngayon nga ako nag-aya, 'di ba? Wala tayong pamalit. Goodness, di mag-ala ba't adan tayo? Niya. No one is here except us, so no one could see us anyway. Seryoso ka? Di ba ka paniwalang tanong ng binata? Her brows frowned. Naiilang ka ba? Kagabi lang nakita natin ang katawan ng isa't isa. Maliligo lang naman tayo, unless... Napangisi siya nang may maisip. Gusto mong may mangyari ulit? Why do you have to be forward? She rolled her eyes. Come on. Siya nang naunang naghubad ng kanyang saplot hanggang wala nang matira sa kanya kahit isa. Ang hanging pumabagas pa sa mga puno na darama ng katawan niya. Halika. Natigilan siya na makitang nakahubad na rin ang binata. Matiim ang tingin nito sa kanya. Her devil eyes looked down to his manhood. Natawa siya na makitang nabubuhay yon. Talo na tayo? Tinalikuran niya ang binata at naunang lumusong sa tubig. Hindi malalim ang ilog na hanggang bewang lang niya ang taas, kaya naman umupo siya para mabasa ang buo niyang katawan. Napamura siya na madama ang sobrang lamig na tubig. Animo nagyayelo sa sobrang lamig. Naramdaman ang lamig ng tubig dahil sa init na binubuhay sa kanya ng binata. Wala naman kasi sa isip niyang akitin ang binata at wala rin sa plano niya na may mangyari sa kanila. Pero hindi na yon ang nasa isip niya. Kung meron mo mangyari sa kanya sa lugar na yon, ayos lamang. Gusto rin naman kasi niya ang ginagawa sa kanya ng binata. Be part of the nature, ika nga nila. Nagpatangay lang sila ng agos sa kamunduhan na bumabaliw sa kanya. Umeeko ang kanyang hiyaw sa paraisong lugar. Sumasabay ang huni ng puno at malakas na agos ng alon. Ani mo'y naiintindihan, akala mo maliligo lang tayo. Tinampal niya ang matipuno nitong dibdib. Iyon din ang akala ko Di ko naman akalaing iba yung nasa isip mo. Tumugon ka naman. Inirapan niyang binata. Ewan ko sa'yo. Tinulak niya ito palayo at nagmamadaling umahon sa ilog. Isa-isa niyang pinulot ang kanyang mga damit, saka siya nagbihes. Kagad na sumunod ang binata. Pagkatapos itong pulutin ng mga damit, nagbihis na rin ito. Sabay silang lumabas sa gubat. Dahil maaga pa naman nilibot nila ang buong lugar. Kailan mabalak umalis sa rancho? Tanong ni Vanessa sa kanya. Abala siya sa pagbabasa ng titulo ng lupa na binenta sa kanya ng Don at ni Anisha nang bigla na lamang itong pumasok. Hindi naman sa pinapalayas kita pero ibinenta. Probinsya to. Wala rito ang trabaho mo na iniwan mo sa syudad. Wala ka bang balak na asikasuhin mo mga yon? Tanong nito habang nakakrus ang kamay at nakasandal sa hamba ng pintuan. Tatawagan naman ako ng sekretarya ko kung meron 3 araw na kasi siyang nasa rancho at walang ginagawa kundi ang bumuntot sa dalaga. Tapos, taas kilay pa nitong tanong. Naroon na naman ang pagiging mataray nito. I-email niya sa akin. Niya. Kumunot ang kanyang noo. Pinapaalis mo ba ako? Diba, ang sabi ko nga, hindi naman sa pinapalayas kita. Hindi mo ba ako naiintindihan? What I mean is naroon ang trabaho mo. You don't need to stay here. Tapos naman ang pagtutur ko sa'yo sa lupa, kaya makakaalis ka na? Di pinapaalis mo nga ako. Hindi nga. Sigaw sa kanya nito. Inis na to sa kanya. Hindi kasi ako makafocus kung nandito ka
Marami kasi akong aayusin at tatrabahuhin dito sa rancho, and having you as our visitor is not really helping at all. You are my first priority. Kaya ang iniisip ko kung hindi ka pa uuwi, baka hindi ko matapos ang trabaho ko. Ganun ba? Ibiniba niya ang titulo at saka siya tumayo. Then I will help you. What? No. Bisita ka, okay? Hindi ka pa pwedeng magtrabaho dito. Tanggi ng dalaga. Paano mo matatapos ang trabaho mo kung nandito ako? Wala pa naman akong balak na umuwi. Ano niya? Kaya nga itong naisip kong paraan. I will help you so I can stay longer. Hindi nga pwede. Senyorita. Sabay silang napatingin sa kasambahay ni Vanessa. Ano yon, Camille? Narito na po si Carl. Natigilan ang dalaga at siya na may sumeryosong mukha. Ano? Kadarating lang ho. Nasa lanay ho siya kasama ng Don. Napapikit ang dalaga. Sige. Bababa na ako. Sige ho, senyorita. Na makaalis si Camille. Tumingin sa kanya si Vanessa. Bababa na ako. I'll come with you. Wag na, dito ka na lang. Tumingin siya sa relong pambisik niya. Look at the time. It's lunch time. I'm hungry. Pero, hindi niya pinansin ng dalaga na nilangpasan lang niya at naglakad palabas ang silid na inuukupan niya. Bumaba siya sa ikalawang palapag at nagtungo sa lanay kung saan naroon ang Don at si Carl Sandejas. Masiyang nag-uusap ang dalawa at mukhang kuhang-kuha na ni Carl ang lolo ng dalaga. Ibang-iba rin ang pakikitungo ng Don kay Carl kumpara sa kanya. You can call me Lolo from now on, Carl. I am sure that you and Vanessa will end up together. Ngumiti lamang ito. Hindi ko na ikukwento sa'yo. I am quite a matchmaker. How so? Tanong ni Carl sa Don. When I say, you will end up together, you will. Nakangiting ani ng Don. Carl beamed. Talaga ho? Kung di mo na itatanong, sa isang tingin ko pa lang sa bawat lalaki o babaeng may papakilala sa akin ng mga apo ko, I am already sure. Sila na. Carl chuckled. Manghuhula po pala kayo. Natawa ang Don. Pwede mong sabihin na gano'n na nga. Asan? Lumingon sa gawin niya ang Don. Mr. Hansford, come. Lunch is ready. Nilitian niya ang Don saka siya naglakad papalapit sa mga ito. Umupo siya sa kabilang parte ng mesa at kaharap niya si Carl. Ang tingin nila sa isa't isa may halong pagbabanta. Hindi pa kasi niya nakakalimutan ang huling pag-uusap nila. Malamang sinisimulan na rin ito. Binili ni Mr. Hansford ang lupa ni Anisha kaya siya naririto. Bakit hindi pa siya umaalis? Tanong nito. Akala niya mamasamain niyo ng Don pero laking gulat niya nang tawanan lang nitong sinabi. Nakuyom niya ang kanyang kamao. Nasaan ba si Vanessa? I'm here! Sambit ng dalaga na kadarating lang. Umupo ito sa parte kung nasaan si Carl pero may isang upuan sa pagitan ng dalawa. Kahit na ganon hindi pa rin niya maiwasang magselos lalo na nang bumaling ang dalaga kay Carl at ngumiti. It's nice to see you again. Ako rin. Balik ngiting ani ng lalaki. Let's eat? Aya ng Don. Pagkatapos ito isama mo si Carl sa rancho para makita naman niya kung ano ang klaseng gawain ang ginagawa mo. Para hindi siya magtanong kapag hindi mo siya nasipot sa mga lakad ninyo. Lolo? Suway ng dalaga. He can come with me if he wants. Sure, sasama ako. I will come too. Nagpalipat-lipat ang tingin ng Don sa kanilang dalawa ni Carl. Huminto ang tingin ng Don sa kanya. Mukhang hindi kita mapagbibigyan, Mr. Hansford. Meron kasi tayong dapat na pag-usapan. Hindi rin makakatulong kay Vanessa na may dalawa siyang kasama. Baka hindi niya magawa ang lahat ng kailangan niyang tapusin. Is that so? Napapahiyang tapatango na lamang siya. Alright. A royal blood like you should never mingle in our business. Baka kasi masamain ang mga magulang mo. I heard your mother and your father never touch a dirty soil. Baka makasuhan kami kapag tagapagmana nila yung malagyan ng kaunting alikabok. Pakiramdam niya may ipinapahiwatig ito sa kanya. Binalot ng kaunting katahimikan ang kanilang paligid. Vanessa cleared her throat. Palihim niyang pinasasalamatan ng dalaga. Let's eat. Shall we? Ani ng Don. Iminiwesa na nito ang mesa na puno ng pagkain. Sila naman ay nagkanya-kanya nakuha na. Hindi mapakali si Vanessa habang pinapanood ang kanyang mga tauhan na mag-harvest ng mais. Yun na kasi ang huling iha-harvest niya sa hapong iyon. Palingon-lingon siya sa daan. Umaasang makikita niya na naroon ang binata at naglalakad papalapit sa gawin nila. Pero 4 na oras nang nakakaraan ay hindi pa niya ito nakikita. Tinignan niya ang suot nito na relo.
Hindi siya makapag-concentrate sa ginagawa. Senyorita, saan dadali ng mga na-harvest? Tanong ng trabahador. Sa imbakan. Aniya na nasa daan pa rin ang tingin. Ayusin ninyong paglagay. Oho, senyorita. San ka na? Oh. Bumaling siya kay Carl na nasa tabi niya. Salubong ang kilay nito habang nakatingin sa kanya. Inihintay mo ba ang lalaking yon? Look, Carl. I don't really care what's going on with the two of you. Putol nito sa kanya. I am here because I am like you. May basbas na ako ng lolo mo and he said he likes me for you. Wala ka magiging future kay Edmond. He will only give you a heartache. He is a royal blood. At ano ang pinapalabas mo? Tiimbagang niyang tanong. Bumaling siya sa mga trabahador at mukhang napukaw nila ang atensyon ng mga ito. Hindi niya yon pinansin at muli ibinalik ang tingin kay Carl. Edmond and I are not what you think. Hindi ako bulag. I can see through the both of you. Stop acting like you are my boyfriend, Carl. Hindi niya na napigilang sigawan ang dalaga. Hinahayaan kitang ligawan ako't sa pagkakaalam ko. Binasad na kita. We have no rights to mingle with my own business. Not if your grandfather said so. Matalim ang tinging pinukol niya sa binata. Get out! I am your grandfather's visitor. Wala kang karapatan na paalisin ako. Hindi siya nakapagsalita. Mukhang alam na nito ang kahinaan niya. How dare he? Ngumisi ang binata. Lumapit to ng bahagya sa kanya na ilang di pa lang ang layo sa kanya. You see, Vanessa, I will get what I want and that's you. Get used to it. Pera ba ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Hindi lahat nabibili ng pera, Vanessa. Anito, halatang na-insulto to sa sinabi niya. Hindi ako katulad ng iba. What I want to take from you is you. Nothing but you. Kung ano man ang sinabi sa'yo ng Edwin na yon, hindi yun totoo. Carl, naging maamo ng mukha nito. I like you, Nat. Simula pa noon, gusto na kita. I am so damn lucky to get the privilege to be your date that time. Ang sabi ko sa sarili ko kapag nakuha ko ng loob mo, hindi na kita pakakawalan. Yes, my father is indeed after your money, pero ako, I only want you, Nat. If only you could give me a chance. Hinawakan nito ang kanyang kamay at maingat na hinaplos iyon. Just like Edmond, I will prove myself to you, please. Looks like I missed something. Sabay silang napabaling kung saan naroon ang pamilyar na boses. It was Rio and he is riding a horse. Bigla ay lumukso ang puso niya. Animo namang ha sa binata. Abay, sino ba naman ang hindi? He looks so hot riding a horse. Your cousin Isabel, let me borrow her horse. Anito at saka tumalon sa kabayo. Lumapit ito sa kanya at pasimpeng kinuha ang kanyang kamay. Hindi alintana kay Rio ang presensya ni Carl at ng iba. Nakatingin lamang to sa kanya. I did not know he was scared of your cousin. She chuckled. It's true. Her grandfather is scared of Isabel. Hindi nga lang niya alam kung bakit. Anong sabi niya sa'yo? My grandfather. Umiling ang binata. Bagamat nakangiti, naramdaman niyang may gumugulo dito. Iniwas itong tingin sa kanya at binaling sa mga harvest na mais. Ano pang gagawin mo pagkatapos niyan? May plano kasi kami maghapunan kasama ng mga trabahador. Singit naman ni Carl. You? I'm afraid is not included. Well, not if she did not invite me. Nakangiti ang binata sa kanya. Nagaantay sa pagpayag niya. Wala naman siya magagawa. Si Rio ay si Rio. Tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. See? Ani Rio. She invited me. Carl grunted. Iniwan sila nito at nagtungo to sa mga trabahador dahil doon malayo niya nakausap ang binata. Anong sinabi sa'yo ng lolo ko? Anong pinag-usapan ninyo? Tungkol lang sa lupa? Yun lang? Hindi siya kumbinsido sa sagot nito. I don't believe you. Just today, sambit nito. He let me stay here only today. That's it? That's it? Hindi makapaniwalang balik tanong nito sa kanya. He's taking away my life, Nat. You are my life and you know that. Dapat alam mo yan, 2 beses kitang inang... Tinakpan niya ang bibig ng binata. Shh! Bakit pandulas ng bibig mo? Paano ko marinig kanila? Ni Carl, anong sasabihin niya? Tinanggal ng binata ang palad niya sa bibig nito. So, mas mabuti nga yun para hindi na siya umaaligid sa iyo eh. You are mine to begin with. No one owns me, Rio. Ako lang ang nagmamay-ari sa sarili ko. Ako lang ang nakakakilala sa akin. Me, myself, and I. She said as a matter of fact. At mas mabuti na hanggang ngayon ka lang mananatili dito. May kani-kaniya tayong buhay.
You happen to have a huge fancy life and I happen to have this life. Iminuwestra niya ang buong ranso. Hindi nakaimik ang binata. No, if you don't mind, I have a lot of work to do. Iniwan niya ang binata at lumapit sa kanyang mga trabahador.